Good morning mga lods. Ayan o, alaga natin mga lods. Ayan ang topic natin. Tutuloy lang natin konti yung dagdag kaalaman lang patungkol sa pagkondisyon ng mga kits tsaka yung pampakertel mga lods. Tungkol sa magic plant mga idol. Okay? Let it, bang, bang. Good morning mga lods. Ayun mga idol, gaganda ng mga alaga natin. Ngayon bago natin umpisan mga lods, paano muna tayo? Baka naman pwedeng makahingi ng konting subscribe lang, kahit isang click lang mga lods. Pakiclick mo na rin ng notification bell para lagi kang updated. Kung marami kang friends mga lods, pakishare na rin. Okay mga lods, maraming salamat. Salamat kasi marami mga lods. Okay mga lods. Ngayon mga lods, daragdag ko lang yung kahapon. Yung tinapik kong magic plant mga lods. Ayun mga lods. Pinanay-panay ko yung mga alaga natin. Kaya ayun. Naging hagdan-hagdan sila mga lods. Tapos nawala sila sa season. Ibig sabihin dapat mga papasok pa lang yung seasonal nila, ayun na ang bibilis mga lods, talagang effective siya. Pero mga lods, hindi lang naman yun yung pampafertil sa mga alaga nating kits. Marami yan, marami kayo pagpipilian. Kaya lang ito kasi napansin ko very effective kasi ako sa totoo lang yung kulasimat. Pero sa iba, effective yun. Pero sa akin, kahit anong test ko, parang ewan ko rin din sa ibang kits ko Tapos sinubukan ko magtanim, ang hirap itanim. Kasi kung araw-araw kang pupunta sa kalsada, lalo na, minsan sobrang init, di ba? Parang hindi rin tama sa akin, baga risk, mga lods. Ang minabuti ko, ito, effective siya. Bagay, dati tinanim ko rin yung kulasimat pero hindi tumubo Ngayon ito, tinesting ko okay siya. Mabilis tumubo, tapos gustong gusto pa ng mga ibon. Kumbaga bata, matanda, may tuka man o wala, mga lods, gusto nila Kaya, dito na ako, di ba? Ang daling patubuin, tapos favorite pa ng mga alaga natin. Tapos effective, mga lods, very effective siya. Kaya dito ako mga lods. Ngayon totally yung mga rito, yung mga kumukuha ng mga alaga natin mga lods. Yan, binibigyan ko sila. Kahit yung tangkay lang, madali lang patubuin to. Tsaka siya mga lods, pinakapagkain siya ng mga ibon. Yun yung masasabi ko doon. Gustong gusto siya ng mga ibon. Totally kung mapapansin nyo pag binibigyan ko silang ganyan, bibit-bit akong ganyan, aligaga yung mga alaga natin. Kaya yun. Tapos yung mga nagtatanong, may nagtanong totally, nag-comment siya, totally mga lods, kabrad ko to, si Brad Leo. Shoutout sa'yo brother. Kung uubra daw sa kasi kwentuhan kami dati ni brother, siya, may alaga rin siyang mga kids. Pero ito, huli lang niya nabanggit sa akin, may mga dati siyang nag-alaga din siya dati. Ngayon kasi busy na tong brad ko na to na siya, very busy na, kaya ewan ko kung mag-aalaga pa siya. Tinanong niya kung pwede rin sa mga pinches, mga kakatail o African lovebirds. Hindi ko pa siya nasubok mga lods Pero tingin ko pwede siya kasi magka-uri yung mga yan Although ang kits kasi mga lods, hindi nyo na itatanong, kaya sasabihin ko na mga idol, mga lods. Itong mga alaga natin, dalawang klase tawag dito. Ito, triviang konti, pero alam na ng marami. Sa mga UV lang, para alam nila. Yung parakeets o kits kung tawagin ko ang tawag ditong isa pa, grass parakeet mga lods. Kaya mahilig talaga sa grass yan, o ano pa mga klaseng Tapos may isa pang tawag dito, bat. Yung Batman, ganon. Bat parakeet.
Kasi pag natulog to, ano eh, minsan parang Batman to eh. Parang paniki, kumbaga. So, ang pagkakaiba ng mga, eto, may topic ko lang kasi medyo maraming tanong yung si Brad Leo eh. Parang ano lang siguro, nakahagip lang niya yung video. Ito, para na rin sa lahat. Pag-aralan nyo yung ibon nyo, kagaya ng pinches, halimbawa, although ako mga lods, hindi pa ako nag-alaga ng pinches. Yung inalagaan kong pinches nung araw, yung local. Kung tawagin sa probinsya, Mayang Bungol. Ayan. Pero ano yun, kalahi ng pinches yun. O, pag-aralan nyo, ano ba yung mga kinakain nun? Ngayon, kung mahilig din siya sa mga dahon-dahon, possible pwede yan. O, tapos sa African Lovebird, o, sama mo na yung Alps 1. Alps 1, Alps 2. Pag may Alps 3, buknoy na yun mga lods. O, pag-aralan nyo, yung, kung ano yung ano niya, mahilig din ba sa dahon niya, mga damo-damo. O, possible, baka pwede siya. Di ba? Kakatil, ganun din. Pag-aralan nyo, kung mahilig siya sa dahon. Pero pag hindi, kasi may, alam ko, mayroong mga ibon, mahilig lang sa mga seeds, mga buto-buto. Pero sa ibang ano, hindi siya masyado. So baka hindi yung effective kasi kumbaga sa ano, paboritong pagkain, hindi niya paborito. So hindi effective yun kasi hindi niya nga paborito, di ba mga lods? Ano? Ganun lang po yan mga idol. Sana yung mga kagaya ng tanong ng kay brother, ano, nasagot ko na rin yung ano. Kasi maraming nag-text eh. May mga tanong sila tapos may interesado sa ano, tatanong sila eh. Sabi ko kasi bawal dito mga idol eh. Kaya pinakapayo ko sa inyo, pag nagtanong kayo dito, sabay punta kayo sa ano, sa messenger kasi bawal dito. Baka madali tayo kasi alam mo si paring algorithm yan, maselan yan. Ayaw niya yung ano. Kasi parang nga naman ginawa na nating ano to eh. Lazada, eh, pangit na naman. Kaya doon, yung mga ano, at masasagot ko kayo ng todo ron. Pati yung ano, kung saan ang location ko, doon ko kayo sasagutin. Yung mga interesado. Kagaya ng ano, nag-text sa akin, taga Pasig. Saka na lang kita, ano, mga lods, i-reveal pag ano. Kasi parang ano siya, interesado siya sa mga alaga natin. So, tsaka na natin ano. Pero shoutout sa iyo, Lods, yung taga-Pasig na nag-comment. Tapos pumasok pa siya sa, ano, sa messenger. Pati na rin sa lahat ng ano, sa lahat ng mga nanonood ng ating vlog. Shoutout sa inyong lahat. Sa buong mundo, buong Pilipinas, kahit saan ng buo yan. Sana makabuo tayo mga Lods. Okay mga Lods, ngayon, balik tayo dun sa ano, magic plant mga Lods. Totally ito mga Lods, ginagawa ko siyang parang pinakagulay nila. Kasi ano eh, susubok pa sana ako ng iba, eh sobrang dami na nito. Tsaka yun nga, na-discover natin na pampakondisyon talaga siya, fertile. Meron nga ako inano ngayon eh, sabi ko sige nga, baklasin natin to, tapos salpak ko to. Tingnan natin kung effective. Gano ko. So, kakargahan natin ang kakargahan yung mga ano, mga pair na yun mga Lods. Tingnan natin kung ano, kung although ano na eh, ako kasi mga Lods ano eh, alam mo yung masyado akong metikuloso na ano, kahit minsan sa trabaho eh, pag lalo na kung ang trabaho ano, okay na sa may-ari, sa akin hindi pa eh, masyado akong ano mga Lods eh, metikuloso. Pero sa mga hindi naman ito, ano to, siguro masabi ko ano, 99% siya ng Lods na effective. Totally ano eh, gagawin ko sanang formula to, pero matagal pa yan. Ano, siguro yung ano na lang, pagdating na lang ng araw. Kasi may ano pa yan eh, may mga pinapakain ko pa dyan mga Lods namin. Ganito mga Lods, oh, yung parakita na yan, mahilig sa mga damo yan, sa gulay, mahilig yan. Ang napansin ko rin sa damo na to, siguro tawagin ko na siyang pinakagulay nila. Hindi sila nagtatae dito. Kahit araw-arawin mo to, hindi sila nagtatae. Hindi kagaya ng ano, talbos ng kamote, pechay, repolyo, yung mga gulay na ano, araw-arawin mo, may magbuburi sa mga ano eh, sa mga alaga natin eh.
Kaya pag may nagtae, yun, iniiwalay ko saglit. Kasi pag nagbubulisin habang kumakain, tatayo dun sa kainan. Eh, buris, matuto ka ng kapwa niya. Ayun. Kaya ano yun mga lods, isa pa yung kinagusto ko. Hindi sila nagtatae kahit minsan araw-araw. Kaya yun, sa mga yung gusto sumubok, effective siya mga idol. Yan, yung patunay, yung pinakita ko sa inyo kahapon. Tsaka kung may garden ka, display siya pati. Kaya ko, may garden ako. Display siya na namumulaklak rin to mga lads na napakaganda ng bulaklak. Light violet siya, tapos dun sa pinakaloob niya dark. Tapos pagpalabas yung bulaklak, parang white gano'n. Kaya ang ganda. Kaya kumbaga, may pagkain na yung alaga mo, may pan-display ka pa. Kasi ito mga idol, ornamental. Ornamental to eh, kaya siya, maganda siyang klaseng halaman. Totally siya eh, hati yung kulay. Albino ba tawag dito? Hindi ko lang kung ano ang tawag dito sa halaman na to. Nahanap ko nga hindi ko makita yung scientific name niya. Basta alam ko Chinese lang. Nahagip ko na dati, nakalimutan ko eh. Yun mga lods, kung gusto nyo i-try, marami yan, nagkalat yan, alam ko eh. Lalo sa mga probinsya, meron yan. Hingi ka lang ng konting talbos. Kasi yan mga lods, pag yan dumapo sa lupa, kumakalat yan. Tapos tutubo na naman, tapos magsasanga na naman, tapos gagapang na naman, kakalat. Kaya kung malawak ang bakura mo, mapakabilis dumami nito. Basta sumayad sa lupa to, nag-uugat siya. Kaya ako dito, although kahit nasa paso, ang bilis eh. Isipin mo, sa paso na yon, pero lalo na siguro kung malalaki yung malalagyan ko. Basta mas mabilis siyang kumalat. Di ba mga lods na? Kita mo sa akin, paso lang, pero napakalawak na. Mabilis siya mga idol. Kaya yun, kung gusto nyo i-try, lang yan, hingi lang kasi kapitbahay. Testingin nyo. Pero pag nakita nyo pero sa dami siguro ng mga lods. Kasi iniisip ko kasi baka mahilo yung ibon o Pero sa dami ng mga kids ko, mga idol, kung ito toxic siya, hindi malamang may natodas na sa mga pero wala eh. Tapos mga inaka yung bagong baba, pinapakain ko na ito. Okay sila eh. Saka maganda. Pag yun ang pinapakain mo kahit sa mga bata. Pag sa pair, nagpipirtail. Although yung nasa malaking cage, nagpaparis-paris mga lods. Kaya lang, siyempre, hindi na makabuo yan kasi malawak yung yung cage. Saka walang walang nest box. Ayun mga lods, sana matry nyo rin. Although hindi lang naman yan mga lods. Sa mga nagtatanong kung ano-ano yung mga pampapirtil, marami yan mga lods. Pero kailangan nakakondisyon yung ibon mo bago mo pakainin ng ganito. Kaya mga lods. Okay mga lods, dito muna at sana lagi kayong tumangkilik at mag-subscribe na kayo kung hindi pa nakasubscribe. Mag-like and share mga lods. Mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.